Ang taong ito ay isang lasinggero na bigla ang naging milyonaryo. Ito ay isang kwento patungkol sa isang ama na walang pangarap sa buhay at sa kanyang binuong pamilya. Pero kung ganon, paano nga ba siya yumaman? Alamin natin sa kwento na ito at kasama ang aral na mapupulot mo sa isang paru-paro. Noong unang panahon, may isang mag-asawa na naninirahan sa isang syudad na malayo-layo din sa kapitolyo ng ating bansa. Sila ay si Arman at si Stella. Si Stella ay namamasukan bilang isang promodizer sa isang mall, habang si Arman naman ay isang construction worker. Isang araw, napagpasyahan ni Stella na makipagsapalaran na sa abroad dahil sa kulang na ang kinikita nilang mag-asawa sa pang-araw-araw na gastusin. Ang mga anak na rin kasi nila ay nag-aaral na sa high school o sa mataas na paaralan. Pangarap ni Stella na makapag-aral at makatapos ang mga ito sa kolehiyo. Si Arman ay hindi tulad ni Stella na may pangarap sa kanilang pamilya at mga anak. Si Arman yung tao na kontento na sa ganung pamumuhay. Hindi na siya nangarap pa sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na umasenso rin balang araw at makaahon sa kahirapan. Ayos na sa kanya ang maging isang kahig, isang tuka. Isang prinsipyo o paniniwala na naisalin lang din sa kanya ng kanyang mga magulang. Bukod pa dito, siya ay laging umiinom at laging lasing kung umuuwi sa gabi. Isang linggo bago ang tuluyang pag-alis ni Stella papuntang ibang bansa, ito ay pumunta sa bayan para bumili ng mga gamit na kakailanganin niya sa bansang kanyang pupuntahan. Ilang sandali pa'y nagsigawan ang mga tao sa paligid. Nasagasaan si Stella ng isang mabilis na pampasaherong jeep habang tumatawid sa kalsada. Agad binawian ng buhay ang ginang. Hindi na siya umabot sa ospital. Lubos ang pagdadalamhati at lungkot ng mag-aama sa sinapit ng kanilang ilaw ng tahanan. Kasabay din kasi nito ang paglaho ng pangarap ng isang ina na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya at makapag-aral ang mga anak. Mabigat ngayon ang nakapatong sa balikat ni Arman dahil siya na lang ang natitirang magulang sa kanyang mga anak. Matapos mailibing si Stella at sa kabila ng nangyaring yon, si Arman ay hindi pa rin nagbago. Lagi pa rin siyang umuuwing lasing sa kanilang tahanan. Walang araw na hindi siya lumaklak na parang animoy, wala nang bukas at wala siyang mga anak na sumasandal sa kanya at umaasa. Dahil dito, hindi na nagpatuloy ng pag-aaral at maaga nang nagtrabaho ang kanyang mga anak. Ito ay para may makain sila at makaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nagpatuloy ng napakaraming taon ang ganitong gawain ni Arman. Pagkalipas ng 20 taon mula sa pagkamatay ng kanilang ina, ang anak nilang panganay na si Bong at bunso naman na si Gabriel ay parehong may asawa at anak na. Bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. Si Bong na 36 anyos na ngayon ay nagtatrabaho sa isang factory at si Gabriel naman na 33 anyos na rin ay isang construction worker tulad ng kanyang ama.
Ang dalawang magkapatid, tulad ni Mang Arman, ay mga manginginom din at namana ang mentalidad ng kanilang ama pagdating sa pamumuhay. Isang araw, habang nakikipag-inuman si Bong sa mga kapitbahay, sa kalasingan nito ay napatrobol na naman siya. Nasangkot ulit siya sa isang suntukan at riot sa kabilang kanto mula sa bahay nila. Dahil dito, sa reklamo ng mga nakaaway nila, siya ay kasamang nakulong pansamantala sa isang police station. Galit ang hepe, sinermonan sila ng mga ito at tinanong si Bong na siyang nag-umpisa ng riot. Bakit ka ba ganyan? Isang lasenggo, basagulero kapag nakainom. Walang imik si Bong. Ang hindi alam ng hepe ay ang naglalaro sa kanyang isipan na madalas niyang sinasabi sa tuwing tinatanong siya ng kanyang asawa, na ang tatay niya kasi ay lasenggo din, kaya malamang siya ay ganun din. Kanino pa ba siya magmamana kundi sa kapalaran tulad ng kanyang ama? Makalipas ang 2 linggo, matapos mapiyansahan si Bong at makalabas sa presintong ito, nadisgrasya sa isang aksidente si Gabriel. Naibangga niya ang sinasakyang motorsiklo habang pauwi sa bahay sa isang poste sa daan dahil ito sa sobrang kalasingan. Sa nangyaring ito, labis na napinsala ang kanyang katawan. Nabigla at nag-alala si Dina sa sinapit ng asawa niyang si Gabriel. Agad silang pumunta sa ospital. Kung hindi sana lasenggo yang asawa mo, ay hindi niya sinapit ang aksidenteng ganyan. Maliit na nga ang kinikita, inuubos pa sa alak. Wika ni Aling Esther, ang ina ni Dina. Kagaya po ng laging sinasabi ni Gabriel mama, siya ay lasenggo at manginginom dahil sa lasenggero din kasi ang kanyang ama. Kanino pa daw ba siya magmamana? Sambit ni Dina. Parehong-pareho silang mag-ama na kontento na sa ganyan at walang pangarap sa buhay. Dagdag pa nito, dahil sa nangyaring ito, isa ang hindi maikukubre. Malaki ang problema ngayon ng pamilya. Dahil nasa mahigit kumulang 300,000 ang kabuuan na kailangan nilang pera sa gastusin sa ospital, sa kanyang gamot, at lalong-lalo na sa operasyon na kailangan lang gawin sa lalong madaling panahon. Hindi na alam ni Mang Arman ang dapat gawin. Hindi siya handa sa mga sitwasyon na katulad nito. Kinaumagahan, nung dalawin ni Dina at Mang Arman si Gabriel, ay nagulat sila sa impormasyon na sinabi ng ospital na bayadan na raw lahat o fully paid na ang gastusin nila sa nasabing pagamutan. Wala na silang babayaran kahit na isang $5. Laking gulat at nagtataka ang dalawa. Lumapit ang isang gwardiya sa kanila, sabay sambit ng mga salitang ito. Binayadan po yan kanina ng isang lalaki na naka-Amerikana, sakay ng isang Ferrari. Sa akin po kasi siya nagtanong at nagpatulong sa pagbabayad ng gastusin nyo. Dagdag pa ng security guard na to, ibinilin niya rin po sa akin na kung nais niyo raw siya na makita at pasalamatan, ay puntahan niyo siya sa address na ito. Sabay abot ng isang papel na may sulat. Hindi pa rin lubos na makapaniwala ang dalawa, pero ganun pa man ay para silang nabunutan ng isang napakalaking tinik sa kanilang lalamunan. Pagkalipas ng 3 oras ay pinuntahan ni Bong
Dina at ni Mang Arman ang misteryosong tao na ito. Nais nilang ipaabot ang kanilang pasasalamat. Gaya ng inaasahan ng tatlo, mayaman nga talaga ang taong ito. Ang bahay niya ay sadyang malaki at napakaganda. Pinapasok sila sa loob ng gwardya at kasambahay ng mansyon. Sila ngayon ay papunta sa garden ng bahay. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila ang nakatalikod na misteryosong lalaki. Maya-maya pa'y humarap ito ng dahan-dahan sa tatlo. Biglang nabuhusan ng malamig na tubig si Bong at si Mang Arman sa taong nakita nila. Isang napakapamilyar na mukha sa kanilang pamilya. Nagsalita si Bong matapos niyang makita ang taong tumulong sa kanila sa mga bayarin sa ospital. Tumanda man tayo ngayon, lumipas ang mahabang panahon at nag-iba man ang pananamit mo. Alam ko na ikaw yan, Oscar. Ang utol namin ni Gabriel, ang pangalawa sa ating tatlong magkakapatid. Meron pa palang anak, si Mang Arman at ang yumao niyang asawa. Akala ko, anak, ay tuluyan ka nang nawala. Hinanap ka namin ng maraming taon, ngunit kami ay nabigo. Salamat sa Panginoon at sa tagal ng panahon na hindi tayo nagkita, ay buhay ka pala. Akala ko noon ay nakuha ka na ng isang sindikato at namatay na. Pagkatapos marinig ng isang mayaman na Oscar ngayon, ang kanyang ama, nagmano si Oscar at niyakap niya ang nakakatanda niyang kapatid at ang kanyang ama. Siya ay tuwang-tuwa na makita ang dalawa. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi nakapagpigil si Dina at tinanong nito ang nakakatandang kapatid ng kanyang asawa. Bakit at paano kayo naging ganito kayaman, Kuya Oscar? Ngumiti ng todo si Oscar sa tanong nito. Ito ang nakakabigla niyang sagot sa tanong na yon. Naging mayaman ako at naging matagumpay sa buhay ay dahil sa Lasengo ang itay at kontento na siya sa ganyang buhay. Mga linyahang pamilyar si Bong at si Dina. Madalas kasi itong sambitin ng magkapatid na Gabriel at Bong kapag tinatanong sila ng mga tao sa kung bakit sila laging umiinom. Ang malaking pinagkaibahan lang ay ang naging resulta ng estado ng kanilang pamumuhay at pagkatao na meron sila ngayon. Dagdag pa ni Oscar, 35 anyos na ako ngayon. 19 na taon na ang nakalipas nung naglayas at umalis ako sa bahay nang walang nakakaalam. Nakipagsapalaran ako sa Maynila nung nakaipon ng maliit na halaga. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Nagnegosyo ako sa Maynila. Sadyang nakakapagod at napakahirap, lalong-lalo na sa umpisa. Ngunit kalaunay unti-unting lumago at naging isang malaking kumpanya. At makalipas ng halos 2 dekada, ito na ngayon ang naging resulta. At ngayon, handa na ako na harapin ulit kayo. Pwede pala na mangyari yun. Lubos pang nagulat si Mang Arman nang binigyan siya ng kanyang pangalawang anak ng isang house and lot, sasakyan at checking nagkakahalaga ng 5 milyon. Ayon kay Oscar, pasasalamat niya daw ito sa kanya, sa inspirasyon at motivation na binigay niya dito. Biglang naging milyonaryo ang isang lasinggero. Mga kaasenso, ang buhay ay parang isang paru-paro.
na bago ito naging kaaya-aya ay dumaan muna sa isang mahabang proseso na bahagi ng kanyang buhay. Nahanda muna ito maging larva at maging isang pupa na nagdilim muna ang mundo ng isang cocoon bago naging isang napakaganda at makulay na paru-paro. Nasa iyo lang yan kung paano mo tignan ang bawat sitwasyon. Kung mananatili ka ba sa ganung nakasanayan mo o gagawin mong isang inspirasyon para ma-motivate at maging determinado ka na mag-transform, mag-grow at baguhin ang kapalaran ng iyong buhay. Muli, ito ang iyong ka-asenso. Maraming salamat po